Kung ikaw ay isang Diyos at naglaro ng simulation game para gumawa ng isang bansa, anong gagawin mo kung ang bansa ay may ganitong pinakamalalang kondisyon? 0 ang likas na yaman, napakaliit ng lupain, napapaligiran ng mga kalabang may armas nuklear, at ang populasyon ay patuloy na bumababa. Kung mayroong isang bansa na may ganitong pinakamalalang kalagayan, ano ang gagawin mo? Walang duda na itatapon mo ang datos na iyon bilang isang failed project na tiyak na mabibigo bago pa man magsimula. Sa normal na pag-iisip, iyon ang tamang desisyon. Gayunpaman, sa totoong mundo, may umiiral na isang bansa na parang isang bog na nananatiling isang global leader sa kabila ng pagtataglay ng lahat ng kondisyong ito na tiyak na hahantong sa pagkasira. Ito ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung saan napapakamot ang mga iskolar sa buong mundo at ang mga eksperto sa militar ay bumubulong sa isa't isa kung sila ba ay hindi mga dayuhan. Ang tahimik na halimaw na nagngangalang Pilipinas. Ang isasalaysay ko sa inyo ngayon ay hindi lamang isang simpleng kuwento ng tagumpay. Ito ang talaan ng pinakanakamamangha, pinakamasakit at pinakamalaking pagbaligtad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kalimutan ang lahat ng iyong nalalaman sa kasalukuyan at makinig. Sapagkat ang buong mundo ay nagulat sa paglitaw ng Pilipinas bilang isang superpower na hindi inaasahan sa ranking ng mga malalakas na bansa. Hindi ito maipaliwanag ng ekonomiya. Ang 4Dong mag-aaral ay nagulat sa sinabing ito ng isang profesor sa kaniyang klase ng International Political Science sa Harvard University. Walang yaman, maliit ang teritoryo at ang populasyon ay may tendensiyang bumaba. Bukod pa rito, ito ay isang bansang kapuluan na napapalibutan ng mga bansang may armas nuklear. Sa kasaysayan, mahirap na itong rehiyon para umiral. Ngunit, pagkatapos ng digmaan, sa loob lamang ng mahigit 70 taon, nalampasan ng bansang iyon ang United Kingdom at naging ika-4 na pinakamalakas na bansa sa mundo. Salamat iyon sa suporta ng Amerika, ang malamig na puna ng isang estudyante. Ang propesor ay tahimik na ngumiti at tumugon sa isang pangungusap lamang. Kung ganoon, bakit hindi nagawa ng ibang bansa? Isang kahindik-hindik na mabilis na pag-unlad na nagbigay ng kita na ilang libong dolyar sa bawat mamamayan mula sa halos wala. Ang lahat ng istatistika, ang lahat ng teorya ay gumuho sa harap ng bansang iyon. Ngayon, ang pandaigdigang komunidad ay nagtatanong na, parang sumasabog, ipinapakita na ng mga numero, itinala na ng kasaysayan, pero sasabihin mo pa rin bang nagkataon lang iyon? Ngayon, pasukin natin ang kahangahangang tagpo. Isang nakakagulat na kwento mula sa Amerika na magsisimula na. At ngayon, sabihin ninyo sa komento kung saan kayo nanonood. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Bago iyon, pakipindot ang like button na 1 segundo lang pipindutin. Malaking tulong iyan sa paggawa ng video. Kung gayon, simulan na natin ang pangunahing bahagi. Maliit ang lupa, wala kahit isang patak ng petrolyo. Ang paligid ay puro mga militar na superpower. Sa normal na pag-iisip, ang ganitong bansa ay mahihirapan na ngang mabuhay, hindi na makahinga. Sa aklat-aralin ng International Political Science sa Harvard University, nakasulat ang kapalaran ng buffer state. Inilarawan ito bilang isang bansa na mapipipiit sa pagitan ng mga superpower at maglalaho na parang alikabok. Ngunit, ang bansang ito ay ika-4 sa mundo. Sa geopolitika, ito ay isang ganap na dehado. 0 ang yaman, ngunit sa loob ng mahigit 70 taon, nalampasan nito ang mga katunggali sa Europa. Alam mo ba? Kumusta? Ako si Lily Anderson. Sa araw na iyon, nasaksihan ko mismo sa silid-aralan ng Harvard. Ang sandaling iyon, kung saan hindi makapagsalita ang 400 tao. Ika-2 ng hapon, Huwebes, unang linggo ng Disyembre 2025. Ang malaking lecture room sa pangunahing campus ng Harvard University ay puno na ng mga estudyante. Halos puno ang 4D sa upuan na may baitang at ilang estudyante ang nakatayo sa likod na dingding. Hindi lang mga estudyante ng International Studies, kundi pati na rin ng Economics, Sociology, at maging ng engineering ang dumalo dahil sa isang balitang kumalat. Ang balita na magbibigay ng espesyal na panayam si Professor Edward Warrington ay kumalat sa buong campus 1 linggo na ang nakalipas. Karaniwan,
Hindi aabot sa 100 tao ang dumadalo sa elective subject, ngunit iba ngayon. Ang malaking screen sa harap ng silid-aralan ay nagpapakita lamang ng itim na screen at sa podium ay may isang laptop at isang baso ng tubig. Ang mga estudyante ay umupo habang nag-iingay at ang ilan ay naglabas ng smartphone para tingnan ang mga mensahe. Nang sandaling iyon, nagtanong ang kaibigan kong nakaupo sa tabi ko. Lily, bakit ka nandito? Hindi ba ito klase sa sociology? Hindi ito mandatory para sa akin na nag-major sa international studies at hindi rin ito kasama sa units. Ngunit gusto ko lang malaman, si Professor Warrington ay sikat bilang pinakamahirap na kausap sa Harvard. Siya ay isang titan na nag-aral ng National Development Theory sa loob ng mahigit 30 taon. Hindi ko pinalampas ang balita na bigla siyang magbibigay ng espesyal na panayam. Nang tumunog ang 12:30, bumukas ang pinto ng silid-aralan at pumasok si Professor Edward Warrington. Ang propesor na mukhang nasa kalagitnaan ng 60s ay nakasuot ng gray jacket at itim na turtleneck at may dala-dalang lumang leather bag. Ang maingay na silid-aralan ay biglang tumahimik at ang tingin ng 4 dinong tao ay sabay-sabay na tumuon sa propesor. Tumayo ang propesor sa harap ng podium, dahan-dahang tiningnan ang silid-aralan ng walang imik at binuksan ang kaniyang laptop. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang mapa ang lumabas sa malaking screen. Ito ay ang mapa ng Timog Silangang Asya. Naglabas ang propesor ng laser pointer at itinuro ang screen. Tingnan ninyo, ang rehiyong ito. Ang itinuro ng pointer ay isang maliit na bansang kapuluan. Napapalibutan ito ng mga dambuhalang bansa. Sa kanluran ay ang China, isang bansang may armas nuklear na may populasyon na 1.4 bilyon. Sa hilaga ay ang Rusya, isang militar na superpower na may pinakamalaking teritoryo sa mundo. At malapit lang, ang Vietnam na isa ring bansa na may malaking populasyon at lumalaking impluensya. Ang boses ng propesor ay kalmado, ngunit malinaw itong narinig sa bawat sulok ng silid-aralan. Ang bansang kapuluan na ito ay may sukat na halos 300,000 km kuwadrado. Ito ay halos 1,030 ng China at 1,050 ng Rusya. Ang populasyon ay may tendensiyang bumaba at ang pagtanda ng populasyon ay tumataas. Nang ilipat ng propesor ang susunod na slide, lumabas ang chart ng kalagayan ng yaman. Petrolyo, 0. Likas na gas, halos 0. Iron ore, umaasa sa import. Carbon, hindi ginagamit. Ang mga estudyante ay nakatitig sa screen at ang ilan ay tumatango. Ipinagpatuloy ng propesor ang kaniyang salita. Kung susuriin sa geopolitika, ang bansang ito ay nasa posisyon na mahirap umiral, napapalibutan ng mga superpower, walang yaman, puro bundok ang lupain at maraming sakuna. Sa international political science, tinatawag ang ganitong bansa na may mataas na geopolitical risk. Lalo pang tumahimik ang silid-aralan at nagsimulang magtala ng notes ang mga estudyante. Sa kasaysayan, 2 kapalaran ang sinapit ng ganitong uri ng bansa. Una, maging vassal state ng superpower. Pangalawa, tuluyan ng mawala sa mapa. Huminto ng kaunti ang propesor at uminom ng tubig. Ang silid-aralan ay tahimik na tahimik, halos marinig mo ang paghinga at lahat ng 600 tao ay nakatitig sa screen. Nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Wala akong ideya kung ano ang tinutukoy ng propesor, ngunit may pakiramdam ako na papalapit na ang isang mahalagang sandali. Muling nagsalita ang propesor. Ayon sa teorya, ang bansang ito ay hindi dapat umiral ngayon, o kung umiral man, normal lang na halos humihinga na lang sa ilalim ng impluensya ng mga kalapit na superpower. Sa katunayan, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bansang ito ay nasunog sa digmaan. Ang mga pangunahing lungsod ay naging abo at ang mga mamamayan ay nagutom. Tinaya ng mga general ng Amerika na aabutin ng 100 taon bago makabangon ang bansang ito. Ngunit, nagbago ng bahagya ang tono ng boses ng propesor at sabay-sabay na nag-angat ng mukha ang mga estudyante. Alam ba ninyo kung nasaan ang bansang ito ngayon? Ibinaba ng propesor ang laser pointer at ipinalabas ang bagong slide. Isang malaking title ang lumabas sa screen, Global Power Ranking 2025. Pangkalahatang ranggo ng lakas ng bansa sa mundo, Amerika, China,
Russia, Pilipinas. Agad na nag-ingay ang silid-aralan. Ano? Pilipinas? Bulong ng estudyante sa tabi ko. Ang estudyanteng nakaupo sa harap ay nagdilat ng mata at sinigurado ang screen. Para akong binagsakan ng dibdib. Ika, 4 ng Pilipinas? Paano ang Britanya? Paano ang Pransya? Paano ang Alemanya? Itinuro ng propesor ang susunod na slide. Lime, Alemanya, 6, Britanya, 7, Pransya. Lalong lumakas ang ingay ng mga estudyante at ang ilan ay nagtinginan at umiling. Ika, 5 ang Alemanya, ika, 5 ang Britanya, ika, 7 ang Pransya. Totoo ba ito? Itinaas ng propesor ang kamay niya para sumenyas na tumahimik at muling nagbalik sa katahimikan ang silid-aralan. Hindi nakapagtataka na kayo ay nagulat. Ang International Strategic Institute, ang US, World Report, ang Global Firepower, lahat ng mga autoridad na institusyon ay naglabas ng parehong resulta. Ang Pilipinas ay umabot sa ika-4 na pwesto sa pangkalahatang lakas ng bansa na pinagsama ang lakas ng ekonomiya, teknolohiya, diplomasya at kultura. Muling binago ng propesor ang screen at lumabas ang isang graph. Ito ay nagpapakita ng pagbabago sa loob ng 70 taon pagkatapos ng digmaan at ang linyang nagpapakita ng Pilipinas ay nagsimula sa halos ilalim at biglang umakyat. 1945, mula sa isang wasak na abo. 2025, isa sa pinakamataas na ekonomiya sa mundo. Mula sa gutom pagkatapos ng digmaan, tungo sa bansang may pinakamahabang buhay sa Asya. Mula sa isang talunang bansa na nawalan ng lahat, tungo sa isang teknolohiya na nangunguna sa mundo. Parang nabalitaan ang utak ko. Posible ba ang ganitong pagbabago sa loob ng 70 taon? Hindi ito maipaliwanag ng economic development theory na inaral namin sa textbook. Karaniwan, nalaman namin na aabutin ng hindi bababa sa 100 hanggang 150 taon bago maging isang developed nation ang isang bansa, ngunit ang Pilipinas ay nagawa ito sa napakabilis na bilis. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang silid-aralan at sinabi, "Mga Ginoo, inaral ko ang National Development Theory sa loob ng 30 taon. Sinuri ko ang daan-daang bansa at sinuri ang di mabilang na datos at umabot ako sa isang conclusion. Kailangan ng mga kondisyon para lumaki ang isang bansa. Mayaman na yaman, malawak na teritoryo, malaking populasyon at magandang geopolitikal na lokasyon. Nalaman at itinuro ko na kailangan ng hindi bababa sa isa sa mga ito." Ngunit, ipinakita ng propesor ang mapa ng Pilipinas sa screen muli. Ang bansang ito ay walang lahat ng kondisyong iyon. Walang yaman, maliit ang lupain, bumababa ang populasyon. Mataas ang geopolitical risk, maraming sakuna. Pero ika-4 sa mundo. Paano nangyari iyon? Muling tumahimik ang silid-aralan at ang 400 estudyante ay nakatitig sa propesor nang halos hindi makahinga. Dahan-dahang sinabi ng propesor, "Ito mismo ang gusto kong pag-usapan kasama ninyo ngayon. Ang Pilipinas ay isang bansa na sumira sa lahat ng umiiral na teorya. O, sa mas tamang salita, isang bansa na gumawa ng bagong teorya. Ito ang nag-iisang halimbawa sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan ang likas na kahinaan ay naging isang napakalaking puwersa." Huminto sandali ang propesor at tiningnan ang silid-aralan. "Pumunta ako sa Pilipinas mula Hulyo hanggang Agosto ng taong ito. Ang layunin ay magtipon ng datos para sa pag-aaral ng East Asia Development Model. Sa loob ng 6 na linggo, binisita ko ang Manila at Cebu at nasaksihan ko mismo ang mga pangyayari at nang bumalik ako, napagtanto ko. Ang teorya na inaral ko sa loob ng 30 taon ay lahat mali. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang boses ng propesor ay puno ng paniniwala at ang kaniyang tingin ay mas matalim kaysa karaniwan. Ang mga estudyante sa paligid ko ay lahat nakahilig pasulong at walang sinuman ang lumingon sa iba. Ipinakita ng propesor ang huling slide. Isang pangungusap lamang ang nakasulat sa screen. Pilipinas, ang tagasira ng teorya. Magsisimula na ako sa kwento ngayon. Nang magsimulang magsalita ang propesor, ang buong silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Dahan-dahang lumakad ang propesor mula sa harap ng podium
at nagsimulang magsalita. Noong Hulyo ng taong ito, sumakay ako sa direct flight mula Boston Airport papuntang Naiya sa Maynila. Ang oras ng biyahe ay halos 15 oras at sa loob ng eroplano, binuksan ko ang laptop at sinuri ang draft ng aking sanaysay tungkol sa Economic Development Model ng Timog Silangang Asya. Puno ito ng datos at teorya na naipon sa loob ng halos 30 taon at ang Pilipinas ay isa lamang case study sa mga ito. Sa totoo lang, wala akong malaking inaasahan. Akala ko ay alam ko na ang lahat sa pamamagitan ng istatistika at ang pagbisita sa lugar ay itinuturing ko lamang na isang pamamaraan upang magdagdag ng kredibilidad sa aking sanaysay. Lumapag ang eroplano sa Naiya sa madaling araw. Ang announcement sa eroplano ay inihayag sa Tagalog at Ingles at nagbigay ang flight attendants ng mga papeles para sa imigrasyon. Ang paliparan na nakikita ko sa labas ng bintana ay malinis at maayos. Ang gusali na binubuo ng salamin at asero ay kumikinang sa sinag ng araw at ang runway ay napakalawak. Ang daanan mula sa eroplano papunta sa immigration ay walang kahit anong dumi at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Mataas ang kisame at maliwanag ang buong lugar dahil sa natural na liwanag. Nang dumating ako sa immigration, daan-daang pasahero ang nakapila, ngunit hindi ito masikip. Maraming automated gates ang nakalagay at ang mga Pilipinong pasahero ay mabilis na lumilipat doon. Marami rin ang windows para sa mga dayuhan at ang mga kawani ay nakakagulat na mabilis at magalang na sinusuri ang mga pasaporte. Mabilis na umikli ang pila at agad akong sumapit sa aking turn. Kinuha ng immigration officer ang aking pasaporte at in-scan at sinuri ang screen. Nang sumagot ako na, para sa pagtipon ng research data, ngumiti siya at sinabi na, "Mabuting biyahe po," at ibinalik ang aking pasaporte. Ang buong proseso, kasama ang pagrehistro ng fingerprint, ay hindi umabot sa 10 minuto. Habang papunta ako sa baggage claim, tumingin ako sa paligid. Ang mga karatula ay nakasulat sa maraming wika at ang mga palaso ay malinaw. Walang pagkakataon na maligaw. Nang dumating ako sa baggage claim, umiikot na ang conveyor belt at lumalabas na ang mga bagahe. Agad na lumabas ang aking bag. Sa Boston, normal na ang maghintay ng mahigit 30 minuto, ngunit iba rito. Nang makalabas ako sa customs at lumabas sa arrival lobby, sinuri ko muli ang orasan. Halos 30 minuto lamang ang inabot mula sa pagbaba ng eroplano hanggang sa tuluyan akong makalabas ng paliparan. Sa Amerika, 1.5 hanggang 2 oras ang karaniwan. Huminto sandali ang propesor at uminom ng tubig. Ang silid-aralan ay nanatiling tahimik at ang mga estudyante ay nagtatala ng notes o nakatitig sa propesor. Kumonekta ako sa free wifi sa lobby ng paliparan. Kumonekta ito sa loob ng ilang segundo nang walang komplikadong proseso at sinubukan ko ang bilis. Napakalaki ng pagkakaiba ng bilis. Ang wifi sa paliparan ng Amerika ay madalas hindi kumokonekta at kahit kumonekta, ito ay mabagal, ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa internet sa bahay. Lumipat ako para hanapin ang sakayan ng monorail papunta sa lungsod. Pagsunod sa mga karatula, nakita ko ang turnstile. Ang schedule ng tren ay nakasulat sa electronic signboard at ipinapakita na paparating na ang susunod na tren. Eksakto sa oras na iyon, pumasok ang tren. Walang kahit isang segundo ang huli. Bumukas ang pinto at maayos na pumasok ang mga pasahero. Walang nagtutulakan. Sumakay ako at umupo. Malinis ang upuan at tahimik ang loob ng tren. Nang umalis ang tren, dumaloy ang tanawin sa labas ng bintana. Agad kaming nakarating sa lungsod. Sinubukan kong magtrabaho gamit ang laptop sa loob ng tren, ngunit naakit ang tingin ko sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali ay nakatayo ng maayos at ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nakakita rin ako ng construction sites at ang mga crane ay gumagalaw at ang mga gusali ay tumataas. Lahat ay gumagalaw, walang nakatigil. Nang dumating ako sa istasyon, lumipat ako sa subway. Pagsunod sa mga karatula para sa transfer, lumabas ako sa platform ng Ginza Line. Ang subway ay dumarating bawat ilang minuto at ang mga bagon ay moderno. May mga platform doors para sa kaligtasan at ang air conditioner sa loob ay gumagana ng malamig.
Ang mga pasaherong nakaupo ay tahimik na tumitingin sa smartphone o nagbabasa ng libro, tahimik. Walang tumatawag sa telepono ng malakas at walang nagpapatugtog ng musika ng malakas. Bumaba ako sa Ginza Station at nagtungo sa hotel. Ang kalye ay masikip sa mga tao, ngunit hindi magulo. Ang sidewalk ay maayos at ang mga traffic lights ay gumagana ng tama. Kapag tumatawid ako sa pedestrian lane, ganap na humihinto ang mga sasakyan at binibigyan ng prioridad ang mga naglalakad. Sa Amerika, madalas nagmamadali ang mga sasakyan kahit may mga naglalakad, ngunit iba rito. Nang matapos kong mag-check-in sa hotel at makapasok sa kwarto, tiningnan ko ang orasan. Wala pang 2 oras mula nang dumating ako sa paliparan at nakarating na ako sa hotel sa gitna ng Makati. Nag-unpack ako at tumingin sa labas ng bintana. Nakikita ko ang kalye ng Makati at ang mga tao ay naglalakad, bukas ang mga tindahan at maraming karatula. Nakasulat ang mga karatula sa Tagalog, ngunit may sining at kaayusan. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang magtala ng notes. Unang impresyon, ang sistema ay gumagana ng perpekto. Mula sa paliparan hanggang sa hotel, hindi ako natigil o naligaw kahit isang beses. Lahat ay konektado at lahat ay gumagalaw ng tama. Hindi ito nagkataon, ito ay isang design system. Habang nagtatype, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na may mali sa aking inaasahan. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang silid-aralan habang ipinagpatuloy ang kwento. Sa gabi, naglakad ako sa kalye ng Makati. Kahit gabi na, maliwanag ang kalye at maraming tao. May mga babaeng naglalakad ng mag-isa, ngunit walang sinuman ang mukhang nag-aalala. Pumasok ako sa isang convenience store para bumili ng tubig. 4 na oras itong bukas at ang tindera ay napakabait. Ang masiglang boses na, mabuhay. May automatic machine din sa cash register at maayos ang lahat. Lumabas ako sa convenience store at nagpatuloy sa paglalakad at pumasok sa isang eskinita. Ang eskinita ay maliwanag din at malinis. Halos walang basura. Mula kinabukasan, nagsimula na ako sa opisyal na pagtipon ng datos. Binisita ko ang National Library at naghanap ng mga materyales tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya at sinuri ang statistical data. Ang mga numero ay alam ko na. Economic growth rate, export value, GDP per capita, lahat ng values na plano kong isite sa aking sanaysay. Ngunit ang nararamdaman ko habang naglalakad sa lungsod ay iba sa mga numero. Pagkatapos ng ilang araw, nakita ko ang isang bus stop habang naglalakad sa lungsod. Tag-init at napakainit ng panahon. Ang bus stop ay may mga mist sprayer na nagpapalamig sa mga naghihintay. Nang umupo ako sa bench, nakita ko ang karatula ng free wifi at ang oras ng pagdating ng bus ay ipinapakita sa electronic board sa real time. Nagtanong ako sa isang Filipino office worker na nakatayo sa tabi ko. Paumanhin, ganito lang ba kalalamig ang bus stop na ito sa tag-init? Ngumiti ang lalaki at sinabi na, sa taglamig, umiinit ang bench. May heater daw. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niya. Sa Boston, nanginginig kami sa lamig habang naghihintay ng bus sa bus stop na wala man lang bubong na panangga sa ulan at hangin. Ipinalabas ng propesor ang larawan ng bus stop sa screen. Malinis at functional ang disenyo. Ang mga estudyante sa silid-aralan ay nakatitig sa screen at ang ilan ay nagtinginan ng may pagtataka. Ito ay isang karaniwang bus stop sa Pilipinas. Hindi ito isang espesyal na lugar. Ito ay isang tanawin na makikita sa lahat ng dako ng lungsod, sabi ng propesor. May isang kamay na nag-angat sa likod ng silid-aralan. Si Smith, isang dayuhang estudyante. Siya ay isang elite na nagtapos sa isang prestihiyosong universidad at nag-aral sa graduate school ng Harvard at sikat sa kaniyang matatalim na tanong sa mga diskusyon. Profesor, puwede po bang magtanong? Tumango ang propesor. Oo, syempre. Tumayo si Smith mula sa kaniyang upuan at binuksan ang laptop. Pinag-uusapan ninyo ang pag-unlad ng Pilipinas, ngunit may datos po akong inihanda. Ang pagsusuri ay nagsasabi na marami sa mga pangunahing teknolohiya at industriya ng Pilipinas ay imitasyon lamang ng teknolohiya ng Amerika at Europa noong una. Noong panahon ng post-war recovery, inalis nila ang mga produkto ng kanluran at kinopya.
Kung wala iyon, imposible ang Pilipinas ngayon. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa. Tumahimik ang silid-aralan, at ang tingin ng mga estudyante ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng propesor at ni Smith. Nagsimulang kumatok ang dibdib ko. Ipinagpatuloy ni Smith. Ibig sabihin, ang kanilang tagumpay ay resulta lamang ng pagsakay sa mga imbensyon ng ibang bansa, hindi po ba? Tumahimik sandali ang propesor. Ang buong silid-aralan ay huminga ng malalim at dahan-dahang nagsalita ang propesor. Magandang tanong, Smith. Totoo na ang Pilipinas, pagkatapos ng digmaan, ay natuto ng teknolohiya ng kanluran. Ngunit ang mahalaga rito ay ang kasunod. Maraming bansa ang natuto ng teknolohiya, maraming bansa ang sumubok na mag-angkat ng teknolohiya mula sa kanluran. Kung gayon, bakit ang Pilipinas lamang ang lumaki ng ganito at nalampasan ang orihinal? Susubukan sana ni Smith na magsalita muli, ngunit itinaas ng propesor ang kamay niya, sumenyas na maghintay sandali. Magsasabi ako ng mas mahalagang katotohanan. Nang ilipat ng propesor ang slide, lumabas sa screen ang mga talaan ng kasaysayan. 1945, nagtapos ang digmaan at ang natira sa Pilipinas ay mga guho. Ang mga pangunahing lungsod ay naging abo at ang industrial base ay nawasak. Ang mga epekto ng digmaan ay naramdaman. Ito ay isang pagsisimula mula sa pinakamalungkot na sitwasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Lalo pang tumahimik ang silid-aralan. Nakita kong namutla ang mukha ni Smith. Ipinagpatuloy ng propesor ang pagsasalita. Walang yaman, walang pabrika at wala man lang makain, ngunit bumangon ang Pilipinas. Mula 1950s, nakaranas ito ng kahindik-hindik na pagbangon at noong 60s, nakamit ang mabilis na paglago ng ekonomiya. Noong 70s, sinakop nito ang mundo sa electronics at kagamitan sa bahay at noong 80s, nanguna ito sa mundo sa semiconductors at robotics. At ngayon, inaakit nito ang mga tao sa buong mundo sa P-pop, teleserye, pagkain at kultura. Umupo si Smith at isinara ang laptop. May bakas ng pagtataka sa kaniyang mukha. Ipinagpatuloy ng propesor ang kaniyang salita sa kalmadong boses. Smith, tama ang ilang puntos mo. Natuto sila. Ngunit hindi lang sila gumaya. Alam mo ba ang salitang bayanihan o malasakit? Ang propesor ay tumukoy sa diwa ng Pilipino na sipag at tiyaga. Sila ay may pag-aayos sa bawat teknolohiya na kanilang inangkat. Ginawa itong mas maliit, mas mataas ang kalidad at mas matibay. Iyon ang diwa ng Pilipino, ang malasakit na pinanday sa kasaysayan. Ang diwa na hindi sumusuko, na bumabangon tuwing nabubuwal. Ang pagiging abala na hindi dapat mawasak ang bansa. Ang tiyaga na gumawa ng mas mahusay. Iyan mismo ang ugat ng Pilipinas. Ipinagpatuloy ng propesor ang pagbabahagi ng mga pangyayaring naranasan niya sa Pilipinas ng isa-isa. Ang mga estudyante sa silid-aralan ay tahimik na nakikinig at ang ilan ay nagtatala ng notes. Ang boses ng propesor ay puno ng emosyon na naramdaman niya noon. Pagkatapos ng halos isang linggo mula nang dumating ako sa Pilipinas, naglakad ako sa tabi ng Ilog Pasig. Narinig ko ang kwento na ang ilog, na dating marumi, ay nabuhay muli at gusto kong makita mismo. Sa pagitan ng mga matataas na gusali, dumaloy ang malinis na tubig at ang mga water birds ay lumipad ng maganda sa itaas. Hindi ako makapaniwala na may buhay sa gitna ng lungsod. Tiningnan ko ang tanawin na iyon ng matagal. Naalala ko ang Charles River sa Boston. May Charles River din sa Boston, kung saan ako ipinanganak at lumaki, ngunit ito ay isang tanawin lamang at medyo iba sa lugar kung saan nabubuhay ang ecosystem. Ngunit sa ilog sa gitna ng Maynila, may lumalangoy na isda at may nagpapahinga na mga ibon. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ito ay resulta ng maraming taon ng pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng tubig. Ibinangon nila ang ilog na naging marumi noong panahon ng mabilis na paglago ng ekonomiya at hindi sila sumuko. Kung iisipin lamang ang paglago ng ekonomiya, mas madali sigurong tambakan ang ilog at gawing kalsada. Ngunit, pinili ng Pilipinas ang pagkakasundo. Dahan-dahang sinabi ng propesor, nang sandaling iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na naghahangad ng paglago ng ekonomiya.
Ito ay isang bansa na nag-aalala sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagkakasundo sa kalikasan. Habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, nakita ko ang mga tao na nakaupo sa mga bench at nagpapahinga. May mga bata na naglalaro at may mga magkasintahan na magkahawak kamay na naglalakad. Naisip ko, ito mismo ang bansa para sa mga mamamayan. Agad na ipinakita ng propesor ang larawan ng ilog sa screen. Malinaw na nakikita ang pagdaloy ng tubig at ang mga ibon na lumilipad sa itaas. Alam ba ninyo kung bakit mahalaga ito? Ang Pilipinas ay hindi nagbigay ng sakripisyo para sa kaginhawaan, ngunit ginamit ang teknolohiya upang maibalik ang kapaligiran. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin ang isang high-tech factory sa Pilipinas, isang pabrika sa probinsya na nabisita ko sa pamamagitan ng espesyal na pahintulot. Ang loob ng pabrika ay malinis na parang operating room. Ipinapaliwanag ng engineer na nag-guide sa akin. Ginagawa namin dito ang mga core materials na ginagamit sa mga smartphone at electric vehicles sa buong mundo. Ito ay mga parts na nangangailangan ng nano-level precision, isang microscopic world na hindi makikita kung hindi sa microscope. Sinabi nila, kahit subukan kaming gayahin ng ibang bansa, hindi nila kayang makuha ang ganitong precision. Nang marinig ko iyon, naintindihan ko ang konteksto. Hindi lang ito manufacturing. Ang ika-21 siglo ay pinamumunuan ng materials at teknolohiya, sinabi ng propesor. Ang smartphone, sasakyan, kagamitan sa bahay lahat ay may Filipino materials at parts sa loob. Maraming bansa ang gumagawa ng finished products, ngunit limitado ang mga bansa na gumagawa ng puso nito. Hawak ng Pilipinas ang pusong iyon. Nagbago ang slide at lumabas ang larawan ng isang robot factory. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay dominante sa industrial robots sa mundo. Nagtukoy ng mga sikat na kumpanya ng robotics sa Pilipinas bilang proxy ng Fanuc, Yaskawa. Kung wala ang mga robots ng mga kumpanyang ito, titigil ang mga car factories sa mundo. Ang susunod na slide ay nagpakita ng teknolohiya ng defense equipment. Ang teknolohiya ng submarine at radar ng Pilipinas ay world-class. Kahit na nagtatago ito sa ilalim ng konstitusyon, ang lakas nito ay ang pinakakinakatakutan ng mga kalapit na bansa. Huminto sandali ang propesor at tiningnan ang silid-aralan. Mga Ginoo, may isang bagay na karaniwan sa Pilipinas at maraming developed nations ngayon. Ang hangarin na gawing mayaman ang bansa. Ngunit ito ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas. Ang ugat ng hangaring iyon ay tiwaya. Ang karakter ng mga tao, nagbago ang slide at lumabas ang timeline ng kasaysayan ng Pilipinas, dahan-dahang ipinaliwanag ng propesor. Ang Pilipinas ay nakipaglaban sa di mabilang na natural na sakuna, lindol, bagyo, tsunami. Sa bawat pagkakataon, nawala nila ang lahat. Ngunit hindi sila sumuko kailanman. Gayun din noong Super Typhoon Yolanda noong 2013. Nilamon ng dambuhalang storm surge ang mga bayan at nagkaroon ng malawakang pagkasira. Inisip ng buong mundo na tapos na ang Pilipinas. Ngunit, ano ang ginawa ng mga tao sa nasalantang lugar? Walang looting, walang kaguluhan. Tahimik silang pumila para sa relief goods, nagbahagi at nagtulungan. Ang pag-aalok ng ikaw muna. Saang bansa posible ang ganitong bagay sa gitna ng matinding sitwasyon? Ang boses ng propesor ay puno ng lakas. Ang mga Pilipino ay isang lahi na lalong lumalakas tuwing may krisis. Mayroon silang DNA ng paglampas sa kahirapan. Ang pag-aalala sa iba, ang diwa ng bayanihan, ang pagpapanatili ng kaayusan. Ito mismo ang totoong dahilan kung bakit naging ika-4 sa mundo ang Pilipinas. Ang silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Ang mga estudyante ay nakatitig sa propesor nang halos hindi humihinga. May isang bagay na mainit na umaakyat mula sa kaibuturan ng dibdib ko. Sa huli, sinabi ng propesor, bumalik ako sa Boston noong huling bahagi ng Agosto. Nag-isip ako ng matagal sa eroplano pa uwi. Alam ko ang mga estatistika. Alam ko ang lahat sa pamamagitan ng mga numero. Ngunit iba ang realidad. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na lumago ang ekonomiya. Ito ay isang bansa na may ibang diwa. Sinubukan kong baguhin ang file na puno ng research results na naipon sa loob ng 30 taon. Ngunit napagtanto ko nang sinubukan kong isulat ang unang pangungusap.
Hindi ito maipaliwanag ng teoryang ito. Ang teorya na hindi ka makakalaki kung walang yaman, ang teorya na hindi ka magiging superpower kung walang malawak na lupain, lahat ay mali. Naging ika-4 sa mundo ang Pilipinas nang walang lahat ng kondisyong iyon. Ang isang bansa na walang yaman ay gumagawa ng teknolohiya na nagpapagalaw sa mundo. Ang isang maliit na bansang kapuluan ay nagluluwas ng kultura sa buong mundo. Paano naging posible? Isang sagot lang, ang tao. Ang diwa ng mga Pilipino. Ipinakita ng propesor ang susunod na slide. Lumabas ang larawan ng mga anime fans sa buong mundo. Iba't ibang lahi ng mga tao na nag-enjoy sa cosplay. 13, Voltes V Legacy, teleserye, P-pop. Dahan-dahang sinabi ng propesor. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na may lakas militar at ekonomiya. Ito ay isang bansa na nagpapagalaw sa mundo sa pamamagitan ng kultura. Narinig mo na ba ang salitang Cool Pilipinas? Ang mga kabataan sa Amerika at Europa ay nag-aaral ng Tagalog, kumakain ng Filipino food, at nanonood ng teleserye ng Pilipinas. Sila ay naantig sa mga kwento ng Pilipinas at nakikipag-ugnay sa mga halaga ng Pilipino. Friendship, pagsisikap, tagumpay, at ang kabaitan na magpatawad kahit sa kaaway. Ang Filipino content ay puno ng kakaibang emosyon. Nakita ko ang ilang estudyante na tumatango sa iba't ibang sulok ng silid-aralan. Hindi lang ito kwento tungkol sa pop culture. Nagbago ang national brand mismo. Mula sa panahon na tinawag na economic animal, tungo sa bansa na gusto nilang puntahan at gusto nilang tirhan. Nagbago ang slide at lumabas ang larawan ng kalye ng Manhattan sa New York. May mahabang pila sa harap ng mga restaurant ng Filipino food. Ang mga high-end na restaurant ng adobo ay hindi ma-reserve, ipinaliwanag ng propesor. Sa New York, ang lungsod ng pagkain, ang Filipino food ay isa sa pinakamamahal na kategorya, malusog, maganda, at masarap, gayon din sa Paris. Ang Filipino pastries at desserts ay nagpapamangha sa mga lokal na chef. Dahan-dahang sinabi ng propesor, alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na sumusunod sa kanluran. Ang mga ginagawa ng Pilipinas ay nagiging world standard. Nagbago ang slide at lumabas ang mapa ng mundo. Ipinakita ang lokasyon ng mga nag-aaral ng Tagalog sa buong mundo. Dumarami ang mga nag-aaral ng Tagalog sa buong mundo. Bakit? Dahil gusto nilang manood ng teleserye ng walang subtitle, dahil gusto nilang mas maintindihan ang kultura ng Pilipinas. Ang boses ng propesor ay puno ng lakas. Kung babalikan ang kasaysayan, sumusunod ang wika sa kapangyarihan. Noong una, lahat ng tao sa mundo ay nag-aral ng Ingles. Ngayon, nag-aaral sila ng Tagalog dahil sa charm, hindi ito sa pilitan. Nag-aaral sila dahil gusto nila. Pinapagalaw nila ang mundo sa pamamagitan ng kultura, hindi sa armas. Isang estudyante ang nag-angat ng kamay. Propesor, ibig sabihin ba ay sinasakop ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng soft power? Tumango ang propesor. Sa totoo lang, hindi pananakop, kundi pang-akit. Ang lakas militar ay lumilikha ng takot, ngunit ang kultura ay lumilikha ng pag-ibig. Pinapatunayan iyan ng Pilipinas. Huminto sandali ang propesor at tiningnan ang silid-aralan. Kapag lumalakas ang kultura, nabebenta rin ang mga produkto. Dahil gusto nila ang Filipino content, kumakain sila ng Filipino snacks. Dahil gusto nila ang Filipino games, bumibili sila ng mga produkto ng Pilipinas. Dahil mapagkakatiwalaan ang bansang Pilipinas, sumasakay sila sa mga sasakyan ng Pilipinas. Ang soft power at hard power ay lumilikha ng synergy sa isa't isa. Lumabas sa slide ang larawan ng Philippine passport. Mga Ginoo, tingnan ninyo ang pasaporte na ito. Ang pulang pasaporte ng Pilipinas. Alam ba ninyo kung gaano kalakas ito sa mundo? Henley Passport Index, isa sa pinakamalakas sa mundo. Isa ito sa mga bansa na may pinakamaraming visa-free na travel sa mundo. Bakit? Dahil ang mga Pilipino ay welcome sa bawat lugar na kanilang pupuntahan. Gumagastos sila ng pera, maganda ang asal, hindi sila nagkakasala, hindi sila overstay ng ilegal. Ito ay isang national credit rating na nabuo sa pamamagitan ng katapatan at civic consciousness na ipinakita ng bawat mamamayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa loob ng ilang dekada.
Nanginginig ang boses ng propesor. May isang episode na nagpapakita ng tiwalang ito. Alam ba ninyo ang Turkey, na kilala bilang friendly country? May kasaysayan na kusang nagbigay ng tulong ang Pilipino sa mga Turkish na natrap sa isang war-torn area noong 1990s. Hindi nila kailanman nakalimutan ang utang na loob na iyon. Noong Super Typhoon Yolanda, ang Turkey ay isa sa mga bansa na nagpadala ng pinakamaraming tulong, nagpapakita ng reciprocal aid, gayon din ang Taiwan. Noong isang malaking sakuna, sila ang may pinakamalaking donasyon per capita sa mundo. Bakit nila tinutulungan ang Pilipinas? Dahil ba mayaman ang Pilipinas? Hindi, dahil ang Pilipinas ay isang sincere friend. Ang pag-abot ng kamay tuwing may problema at hindi paglimot sa utang na loob. Iyan ang lakas ng diplomasya ng Pilipinas. Naramdaman kong uminit ang dibdib ko. Ang estudyante sa tabi ko ay nagpupunas ng luha at ang estudyanteng nakaupo sa harap ay tumango ng malalim. Ipinagpatuloy ng propesor ang pagsasalita. Hindi pinipilit sa pamamagitan ng lakas, kundi kinukuha ang puso sa pamamagitan ng tiwala. Ito ang totoong anyo ng isang superpower sa ika-21 siglo. Alam ng Pilipinas ang kalupitan ng digmaan, kaya alam nila ang kahalagahan ng kapayapaan ng higit sa sinuman, kaya pinagkakatiwalaan sila ng buong mundo. Itinaas ng propesor ang boses niya. Hindi nila nakamit ang kondisyon ng yaman, teritoryo o populasyon, ngunit mayroon silang tao. Ang mga tao na naglinis ng mga guho at nagtayo muli ng mga pabrika, ang mga artisan na inialay ang buhay sa paggawa. Ang mga mamamayan na nagpanatili ng kaayusan at hindi nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng malaking sakuna. Ang pambansang karakter na ito mismo ang pinakamalakas na yaman ng Pilipinas. Ang silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Ang ilang estudyante ay umiiyak. Ipinakita ng propesor ang huling slide. 1945, akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit para sa kanila, iyon ang simula. Ang diwa ng sipag at tiyaga, ang diwa ng bayanihan, ang civic consciousness. Ang DNA na ito ang gumawa ng Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na sumira sa teorya. Ito ay isang bansa na nagpakita ng modelo ng bagong civilization. Pinatunayan nila na ang material na kayamanan at espiritual na kadakilaan ay maaaring umiral ng sabay. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa podium at naglakad patungo sa gitna ng silid-aralan. Nagturo ako sa silid-aralan na ito sa loob ng 30 taon, ngunit ako ay tinuruan sa pagbisita ko sa Pilipinas. Hindi ang laki ng lupa ang gumagawa ng bansa. Hindi ang dami ng petrolyo na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ito ang puso ng mga taong nakatira doon. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Mula sa guho tungo sa ika-4 sa mundo sa loob ng 70 taon, hindi ito himala. Ito ay inevitable. Isang resulta na ginawa ng kalooban ng mga mamamayan. Sa huli, sinabi ng propesor, ang tunay na tagumpay ay hindi ang manalo sa digmaan, kundi ang makuha ang puso ng mga tao sa buong mundo. Kinukuha ng Pilipinas ang puso ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pop culture, pagkain, teknolohiya at katapatan. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan. Ito ang tagumpay na tatagal ng pinakamatagal. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Yumuko ng malalim ang propesor. Agad na sumabog ang buong silid-aralan. Sabay-sabay na tumayo ang 400 estudyante mula sa kanilang upuan. Nag-umpisa ang palakpakan. Puno ng tunog ng palakpak na parang kulog ang silid-aralan at ang ilang estudyante ay sumigaw. Nakatayo ang propesor habang nakayuko at ang kaniyang mata ay namumula. Hindi tumigil ang palakpakan sa loob ng mahabang panahon. Patuloy na pumapalakpak ang mga estudyante at ang ilan ay umiiyak. Maging si Smith, na may pag-aalinlangan, ay tumayo at pumalakpak. Nawala ang bakas ng pangungutya sa kaniyang mukha at nababasa ang paggalang. Dahan-dahan din akong tumayo. Nanginginig ang aking binti. May isang mainit na emosyon na umaakyat mula sa kaibuturan ng dibdib ko. Habang pumapalakpak, tiningnan ko ang propesor. Tiningnan din ng propesor ang mga estudyante at dahan-dahang tumango. Maging sa labas ng lecture room, may mga tao na nagbukas ng pinto at sumilip, nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng ilang sandali,
Tumigil din ang palakpakan. Isa-isa, nagsimulang umalis ang mga estudyante sa kanilang upuan at ang ilan ay lumapit sa propesor at nakipagkamay. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, tumingin ako sa paligid. Iba ang hitsura ng silid-aralan. Sa parehong espasyo, may nagbago. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Lumabas ako sa hallway. Ang mga estudyante ay nagkumpulan at nag-uusap, nagdidiskutihan sila tungkol sa Pilipinas, at ang ilan ay nagsisearch ng impormasyon sa paglalakbay sa Pilipinas gamit ang smartphone. Lumapit ang kaibigan kong nakaupo sa tabi ko. Lily, makapaniwala ka ba? Talaga bang kahanga-hanga ang Pilipinas? Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakikita ko ang campus ng Harvard at ang mga estudyante ay naglalakad. Ang sikat ng araw ng taglagas ay mainit na sumisinag. Bigla akong nag-isip. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong maglakad mismo sa kalye na nilakaran ng propesor. Gusto kong makita mismo ang tanawin na nakita ng propesor. Kinuha ko ang smartphone at nag-search. Naghanap ako ng flight tickets papuntang Maynila. Sinuri ko ang presyo at tiningnan ang petsa, posible sa winter break. Huminto ako sandali bago pindutin ang reserve button. Nagtanong ako sa sarili ko, talaga bang pupunta ako? Tumango ako. Oo, kailangan kong pumunta, kailangan kong maranasan mismo. Nakita ko ang propesor na lumabas mula sa kabilang dulo ng hallway. Nakikipag-usap siya sa ilang estudyante. Lumapit ako at naghintay. Natapos ng propesor ang kaniyang pakikipag-usap at lumapit sa akin. Propesor, salamat po, sabi ko. Napakaganda po ng panayam ngayon. Ngumiti ang propesor. Kung naantig ka, pumunta ka mismo sa Pilipinas. Iyan ang tunay na pag-aaral. Tumango ako. Opo, plano ko pong pumunta sa winter break. Tinapik ng bahagya ng propesor ang aking balikat. Magandang desisyon. Pumunta ka at maranasan mo mismo. At pagkatapos ay bumalik ka at sabihin sa ibang tao kung gaano kahanga-hanga ang bansang Pilipinas. Naglakad papalayo ang propesor sa hallway. Nakatayo ako at tiningnan ang kaniyang likod. May isang bagay na mainit na nag-aapoy sa kaibuturan ng dibdib ko. Ang bansang Pilipinas, ang bansa na sumira sa teorya, ang bansa na gagawa ng bagong civilization. Gusto kong pumunta roon. Tiningnan ko muli ang labas ng bintana, asul ang langit, at walang ulap. Bigla kong napagtanto. Ang kuwento na narinig ko sa silid-aralan ngayon ay magbabago sa aking buhay. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo at nagbago ang paraan ng pag-unawa ko sa isang bansa. At higit sa lahat, nagkaroon ako ng paghanga sa bansang Pilipinas. Kinuha ko muli ang smartphone at pinindot ang reserve button. Lumabas ang payment screen at pinindot ko ang confirm button. Ang flight ticket papuntang Maynila ay na-reserve. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkatapos ng 3 buwan, tatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Mararanasan ko mismo ang damdamin na naramdaman ng propesor. Naglakad ako palabas sa hallway. Maaraw pa rin sa labas at ang mga estudyante ay naglalakad pa rin. Ngunit, iba ang lahat. Ang parehong tanawin ay may ibang kahulugan. Ang mundo bago ko malaman ang Pilipinas at pagkatapos ko malaman ang Pilipinas ay ganap na magkaiba. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na sumira sa teorya, kundi ang bagong teorya mismo. Ang mga salita ng propesor ay patuloy na umikot sa aking isip, na ang hindi nakikita na kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa nakikita, na ang diwa ng mga mamamayan ay nagbabago sa kapalaran ng bansa, na pinatunayan ng Pilipinas ang lahat ng iyon. Ito ay nakaukit ng malalim sa aking dibdib. Nag-isip ako habang naglalakad. Pagkatapos ng 3 buwan, ano ang makikita ko sa Pilipinas? Ano ang mararamdaman ko? Maantig din ba ako, tulad ng propesor? Na-excite ako, nasabik. Ang bansang Pilipinas, ang bansa na sumira sa teorya, ang bansa na magbabago sa mundo gusto kong malaman. Tumingin ako sa langit. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha at ang hangin ay dahan-dahang gumalaw sa aking buhok. Nanumpa ako sa aking puso. Pupunta ako sa Pilipinas at mararanasan ko mismo at pagkatapos ay babalik ako at sasabihin sa mga tao kung gaano ka-espesyal ang bansang Pilipinas, kung gaano ito kalakas at kung bakit nakatuon ang mundo sa Pilipinas. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli.
Paalam, mga Ginoo. Kumusta ang kuwento ngayon? Sa simula, baka parang kuwento lang ng tagumpay ng isang bansa, ngunit habang pinapakinggan mo, parang maraming kahulugan ang nakatago na hindi natin napansin. Talaga namang kahanga-hanga na ang isang bansang kapuluan na walang yaman at maraming sakuna ay hindi sumuko at gumawa ng sarili nitong daan. Hindi ito simpleng usapin ng swerte o timing, kundi dahil sa kalooban ng mga tao na ipinasa sa bawat henerasyon at ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa isa't isa. Ang tanong ng propesor na, kung gayon, bakit hindi nagawa ng ibang bansa ay nananatili sa aking isip. Sa huli, mas mahalaga kaysa sa panlabas na kondisyon, maging sa bansa o sa individual, ay ang pananampalataya sa sarili at ang diwa na magtiyaga hanggang sa huli, hindi ba? Maging sa mundo na ginagalawan natin ngayon, maraming sandali na kailangan natin ng ganoong puso. Ang tao na patuloy na sumusulong hanggang sa huli, kahit mahirap o mukhang maliit iyon, ang tunay na malakas na tao. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, parang nakita natin ang mundo na ginagalawan natin sa ibang pananaw, sapagkat ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lamang tagumpay, kundi posibilidad, isang kuwento na hindi pa tapos. Marahil, ang sagot ay patuloy na isinusulat mismo sa sandaling ito. Ano ang inyong iniisip? Iwanan ang inyong mga iniisip sa comment section sa ibaba at ibahagi ang nakakaantig na kuwentong ito sa mga tao sa paligid ninyo at pag-usapan ninyo. Sa huli, ang subscribe at like na isang segundo lang kailangan at ang notification setting ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ang inspiring story na naghatid ng sinseridad sa inyo ng may damdamin. Magkaroon din kayo ng masayang araw ngayon.